Okay, si Erwin muna kasi may bago tayong report. Ulit-ulitin natin, sumasaludo ako sa mga palangga ko na sa Amerika na hanggang ngayon, undocumented pa rin sila, pero lumalaban sa buhay at pinapakain yung nagpapadala dyan sa Pilipinas. Wala akong problema dyan, tol. Tol Erwin, ang naging problema kasi, nagsinungaling ka, naging greedy ka, can you believe that? Based dun sa mga dokumento, yung mga kapapasok lang po, panoorin nyo na lang yung ibang vlog ko about Erwin kasi meron pang paulit-ulit na. Imagine mo, Erwin, nagpa-appoint ka. Okay mga kababayan, ito ang mga mainit na reaksyon ngayon. Ay talagang matindi itong mga pasabog ni Maharlika laban dito kay Erwin Tulfo. Panoorin natin ito si Madam Maharlika. Mga kababayan natin, maraming natuklasan dito kay Erwin Tulfo. Ang sabi ko nga doon sa common friends natin, ang problema kasi, dapat nung sinabi na ni Bangag nung May na i-appoint ka, nag-renounce ka na ng peking naturalization mo. Okay? Mamaya pag-usapan natin ng denaturalization at kung ano pa. Tapos, at dapat, sinurrender mo na yung blue passport mo. Ang naging problema kasi sa'yo, hindi yung pagiging TNT mo eh. Ang naging problema, naging ganid ka eh. Kasi, sabi nga ng ating mga nakakakilala sa'yo, imagine mo, September 2022, nag-apply ka ng G2 visa. Kasi yun ang gusto mong gamitin. Cabinet Secretary to nagsabi sa atin. Okay? Hala, mismo ha? Cabinet Secretary. Siguro yung Cabinet Secretary to. Baka yung kaibigan ni Erwin Tulfo to noon, no? Siyempre magkaibigan ito si Madam Maharlika. G2 visa para hindi lang nila malaman yung ikinukubli mong lihim na ikaw ay US passport holder katulad ng asawa ni Tony Gonzaga, ulitin ko, na si Paul Soriano, na in-appoint din ni Bangag bilang isang Amerikano. Di ba? So, ang dami talagang kasalanan ni Bangag. Kaya tama talaga, si Attorney Vic Rodriguez, okay? Si Attorney Vic Rodriguez, na kapag siya ay naging senador, ay ibabalik niya at magpapanukala siya ng gurgur sa mga plunderer, sa high crimes at kung at. Ayun guys, maganda ito si Attorney Vic Rodriguez guys. Sana iboto natin ito. Dapat itong mananalo para kung gusto niyong gumanda ang ating bansang Pilipinas. Vic Rodriguez at Congressman Marcolita, mga abogado. Dapat yan ang atin iluklok dyan sa Senado. Vic Rodriguez para sa Senado. Tama ito si Madam Maharlika. Ano-ano pa. Yes. Balik ang bitay. So tama talaga itong si Attorney Vic Rodriguez na dapat jitayin. Hindi lang dapat jitay. Kung ako lang, Attorney Vic, pipinuhin ko ng bonggang-bongga yan. Gagawin kong sisig yung mga buwaka ng Genesis. Mabait pa yan si Attorney Vic. Okay, here we go. Are you ready for the pasabog? Ayun, pasabog ha. Si Madam Maharlika na mismo nagsasabi, pasabog. Panoorin natin. Mga kababayan, ang daming nag-message sa akin na mga nakakakilala kay Erwin. Mga pictures and everything. Pero available naman siya sa social media. Okay, magsimula tayo dito sa mensahe ni Palangga. Alright. Talagang sikat na sikat ngayon. Okay, sabi ng ating, ng kapitbahay kasi nila to, actually, etong nag-message sa atin, siya ay kapitbahay. Kapitbahay mo. Kapitbahay. Hala, kapitbahay mismo na. Isinuka na si Erwin Tulfo. Nako po. Grabe na talaga ito. Erwin Tulfo, paano mo sagutin ang mga isyu laban sa iyo? Hi, ni Erich. Okay. Erich. Ay, nako. Saan yung mahiwagang barana? Saan yung mahiwagang barana yun? Okay, wala tayong hula ngayon kasi mga marami din pag-uusapan. Ngayon, mga sinasabi ng ating, dito, ng ating palangga na nag-message, Miss Maharlika, ni-revoke lang yung kanyang citizenship, ay yung kanyang US passport. Hindi pa niya, sabi nga, hindi pa niya na i-surrender
o hindi pa siya na denaturalized. Eh, trabaho na ng Department of State yon at ng USCIS kung ano pa man. For now, ang pag-uusapan natin yung di umanong bahay na binili ng cash. Okay? Ng cash sa Porter Ranch, California. Oh my God, may panibago na namang issue pala. Bahay binili ng cash. Grabe, magkano kaya? Panoorin natin ito si Madam Maharlika. Okay. Ngayon, mga palangga, dahil hindi naka-declare yung kinakasama or asawa ni Tulfo, si Mrs. Tulfo dito sa California, okay, na ayon sa ating source, na maaring itong si Erwin Tulfo ay kasal, si Erich Sylvester ay kasal pa dito sa kanyang asawa sa Amerika. Kasi ang dami talaga niyang inasawa ng bonggang-bongga. Ngayon, balikan lang natin ang mga eksenang kaganapan, yung una kong in-expose sa inyo tungkol sa kanyang, okay, here we go, sa kanyang pag-ibig. Ang pag-ibig ay sadyang ganyan. Ayan, ito. Ito ang pag-ibig kasi ni Erich. Okay? Ang pag-ibig ni Erich, sabi dito, grabe talaga, no? Marami talagang nasilip si Erwin Tulfo, no? Mula nung tumakbo siya bilang senador, ngayon tumakbo siyang senador, naglabasan ang kaniyang mga baho talaga. Marami talagang issue. Subject official declared. Itong dokumento na itong na binabasa natin, galing po ito sa Congress, na isinabmit ni Erich as profile and investigation report. Okay, sinabmit ito yung pinag-usapan nila sa executive session. Alright, sabi dito, another official, not another, subject official declared, which is Erwin, that he has 10 children, okay, from several women. Dami, no? Sana all. Dami. 3 were born from his marriage with Rizalina Aquino, public naman yan, of San Fernando City, Pampanga. Okay, they reportedly got married when he was still in college in the 1980s and have been living separately from each other since 1997. Okay, said 3 children are reportedly all professionals and living with their respective families based in San Francisco City, Pampanga, and Germany. He reportedly has 3 grandchildren from 3 children. Another 4 children, tatlo na yun, di ba? Another 4 children were born out of wedlock from his cohabitation with Filipinas Zingapan of Olongapo City, Zambales. Eldest and only son is a BS Information Technology. Ang gaganda ng mga pinag-aralan. Graduate in San Beda College, Manila. Second eldest daughter is a junior mass communication student of the Adamson University. Another daughter is culinary art connoisseur. Yung Bisaya. Huy, kabong sa mga. Sinan sa akin, hindi ko lang siya lang maipakala kasi may mga bagets. Okay, may mga bagets dito. Pero, i-describe ko sa inyo, mga kababayan, okay, ang mga pictures. Okay, wag na muna yung mga pictures kasi, ano yan may mga bagets. Pero ito na lang muna. Duto tayo sa bahay. Mga kababayan, according to our source, sa kabila ng pagsabi ni Erwin Tulfo, ni Erich, na ibenta ko na lang daw ang kayamanan ko at itulong ko, bakit kaya hindi natin siya i-urge, i-encourage? Bakit hindi kaya ibenta yung mga properties mo dito sa Amerika? Kasi wala ka naman, ako naman wala Nako, bumalik pala kay Erwin Tulfo, no? Noong nakaraan, yung sumagot siya kay Maharlika, ipabinta ni Maharlika ang ari-arian ni Maharlika, tapos umuwi itulong doon sa bansa natin. Dapat pala tama. Ang ari-arian mo, Erwin, sa
Amerika ang ibinta kasi wala ka sa Amerika, nasa Pilipinas ka. Lang ako dito, simpleng mamamayan. Oh. Alright? Simpleng mamamayan lang ang lola ninyo dito. Wala akong $1 million, even $10,000 wala ako. Punyeta. Grabe, no? Ay, talagang mayaman na yun kapag may 1.6 million ka, makabili ka ng bahay ng cash, no? Buhay ito. Ay, nako. Grabe. Ito, Erwin, napag-alaman. Actually, ang daming information, may mga cases and everything, pero I cannot discuss that right now. Pag-usapan natin yung bahay, kasi, alam mo yun, ang dami kong ginagawa sa buhay, kung ano-anong mga pinag-send nyo sa akin. Ano ba yan? So, napag-alaman natin, mga kababayan, Siyempre, marami talagang gustong i-share ang alam nila tungkol ito kay Erwin Tulfo. Si Madam Maharlika pa nga maraming mga puting ahas yan, di ba? Sa kapitbahay nitong ni Erwin at ng kanyang asawa daw dito sa Amerika na nakatira sila sa Sandalwood Lane, Porter Ranch. Okay, wag na natin bigyan wag natin ibigay yung address kasi baka naman lusubin nyo, mahirap na yan, di ba? Basta nasa Sandalwood Lane, Porter Ranch. Okay? Napag-alaman sa ating investigasyon na sinend ng ating kapitbahay ninyo. Di umano ay bumili ang asawa, ang certain wife, kasi ang daming wife, hindi natin alam, pero ito, pangalanan natin ang Mrs. Tulfo. Bumili ng bahay noong December 20, 2021. Binabasa ko po yung document. Saan I hope people will post, i-comment nyo na lang dyan later. Or, Ngayon, 2021, at ang bahay ay cold cash. Binili. Gaano kamahal? Tumataginting na 1 million exact price 510,000 $1,510,000 at ang value actually ngayon more than 1.6 million kaya nako, grabe, ang laki, no? Siyempre kapag ordinary ka lang tao, hindi ka makabiling ganyang cash 1.6 million nga bahay sa Amerika, di ba? Kahit $500,000 nga. Mahal na yun. Estimated value right now is, to be exact, is 1.673. Ngayon ang question natin, mga hitad. Okay? Dahil natin ito mga information dito na inilan sa atin ng bonggang-bongga. Alam nyo, ganito, bigyan ko kayo ng clue para makita nyo itong mga dokumento. Kasi public document ito. I-google nyo sa people search or ito, makikita nyo to in Intelius. How do you pronounce this? Intelius? Okay. Mag-google mo to. Erich Sylvester Tulfo. Makita mo na itong mga bahay-bahay na ito. Here is the thing. Wala namang problema yun eh. Actually, ang dami problema. Kasi pagsisimula natin sa fraud na pag-acquire ng citizenship and everything, so pero mag-focus tayo sa bahay. Ito yung malupit. According to your kapitbahay, ito daw yung girl lalo mo, basta si Mrs. Tulfo. Hindi natin alam kung sino sa kanila kasi ang dami, pero wala siya dito sa personal data sheet. There we go. Mga congressman dyan, mga buwaka ng ina, ito dapat ang iniimbestigahan ninyo. Ang trabaho ni Mrs. Tulfo dito sa Amerika, makaka-relate kayo dito, ay CNA, Certified Nursing Assistant. Yung mga Certified Nursing Assistant po, maliit lang ang sweldo niyan. Nung ako ay dumating dito, may mga nakakilala ko mga CNA, $12 lang yan eh. $12 lang ang sweldo, nababali pa yung mga likod ng bonggang-bongga. So ngayon, itong babaeng ito, na according to our source, na kinakasama, asawa, pinakasalan, we don't know kasi hindi ko hawak ang marriage contract nila. Pero ayon sa ating puting ahas na kapitbahay nila, ito dahil puting ahas kapitbahay. Like kasal. Ang dami talagang kaletsyan to. So ngayon,
Ang question ko, kaya ko sinasabi, ang certified nursing assistant ay tumatanggap lang ng $12 nung ako ay kararating ng, I don't know ngayon, baka 20, 25, depende, license lang siya caregiver, sabi ni Glenda Tasher. Walang problema sa caregiving. Diba? Nung bago ako sa Amerika, yan trabaho ko, tindera, wala tayong problema dyan. Ang pinag-uusapan natin dito, magkano yung tinatanggap ng sweldo. Kulang pa yan. Kung CNA ka, ang mga nurses nga dito, even may mga palangga ko, diba? Wala silang 1.5 million na magbabayad ka ng bahay na cold cash. Saan ka kukuha ng ano yan? Kahit sabihin mo pang $50 per hour ang sweldo mo as a nurse. May nurse ba dito ngayon na nasa Amerika o nasa Europa? Hindi ka. Saan ka kukuha ng 1.5 million na pangbayad, cash? So, ang sabi ng ating kapitbahay nila pala, dapat talaga maimbestigahan yung ganyan, di ba? Kung bakit nakabiling ganyang halaga, nasa $1.6 million. Miss Maharlika, ito lang itanong mo, saan kaya nanggaling yung 1.5 million US dollar na ibinayad ni Mrs. Tulfo na cash noong 2021? Ang sabi pa nga sa tatlong mensahe sa akin, kahit ugod-ugod ako dito sa Amerika, hindi ako makakahawa kahit kalahating milyon. That's true. Why? Even nagsusweldo ka, $50 per hour. Kukomputin natin, ha? $50 per hour. Minus tax pa yan, Day. Grabe, no, mga kababayan, ay talagang matindi ang mga pasabong, no, laban dito kay Erwin Tulfo. 1.6 million bahay sa Amerika. Talagang big time, no? So, yun lang ang aking mga reaction ngayon. Maraming salamat sa hindi pa naka-subscribe sa aking YouTube channel. Paki-subscribe. Maraming salamat. Mabuhay tayong mga Pilipino. Lagi natin subaybayan. Maharlika ng bayan.